kami sa buhay, sa kalakasan, sa kagalingan, sa kaligtasan, sa patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Ano ba ang nangyayari sa buong mundo? Niniwala pa rin kami sa mga pangako ng Panginoon na kailan ba hindi po kami iiwan at pababayaan na sa bawat pagkakataon ay kasama ka namin. Kaya sa mga oras na ito, ang papuri, ang pagdakila, ang pagsamba ay tanging sa iyo lamang namin iniaalay. Hallelujah! Ang lahat ng anak ng Diyos at magpapala. Amen! Hallelujah! Amen. Ano man ang ating pinagdadaanan sa ating mga buhay ay iyaganap sa ating masanili na tayo ay mananatili sa ating Panginoong Yesus lamang. Nananatili tayo, nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya sapagkat hindi kaya inagi ng anumang mga bagay pagsubok, mga kalamidad, ang mga pandemic, ang ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat naniniwala tayo ang Panginoong Yesus Kristo lamang ang ating matibay na sandigan sa ating buhay. Amen po ba? At tamang-tama po ang ating mga awitin, ano? Maraming salamat sa ating music team ng San. Patuloy na ginagamit ng ating Panginoon upang may pahayag ang mensahe ng ating Panginoon sa pagitan ng awitin, ano? Dito pa lamang sa mga mensahe ng awitin ay lumalakas na patuloy ang ating pananampalataya na siya ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Siya ay sapat na at higit pa sa ating buhay. Kaya wala po tayong pag-aalilangan, wala po tayong ibang tatawagan kundi ang ating Panginoon na kusan ay nagbibigay sa atin ng lahat ng mabubuting bagay na siyang pangahawakan natin, maging ang kanyang salita at pangako sa buhay ng bawat isa. Tayong lahat ay tumayo. Bago tayo magbasa ng banal na kasulatan, ay batiin muna natin ang bawat isa ng pagbating Pilipino. Mapagpalang buhay sa iyo, kapatid. Mapagpalang buhay sa iyo, kapatid. Mapagpalang buhay sa inyo, mga kapatid. At buksan po natin ang ating mga dalang Bible sa Pilipos 3:7-11. Nasabi po dito sa Philippians 3:7-11, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuring kong walang kapuluhan ngayon. O itinuturing kong walang kapuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kapuluhan at itinuring kong basura. Makatang ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin po ngayon ay lubos ang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Purihin na Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo patuloy na samahan ng Banal na Espiritu sapagkat sa Kanya nagmumula ang karoon ng kaalaman, nagmumula sa ating Panginoong Diyos upang ito'y maihatid sa puso ng bawat isa upang maging ating tuntunan ng ating pananampalataya upang sarili patuloy tayong pagtibayin ng ating Panginoong Diyos at hindi tayo mag-inag sa anumang nangyayari sa ating buhay. Salamat sa Panginoon, tayo po'y makakaupo na. At pakinggan po natin ang mensaheng nais na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ayon dito sa ating binasa, kung susuriin natin ang buhay ni Pablo, nung hindi pa niya na-encounter ang ating Panginoong Yesus Kristo, ay naniniwala na marami na siyang kayang ipagmalaki katulad ng kanyang mga natapos na pag-aaral at ang kanyang pagiging masigasig na tagapanguna ng kanilang reliyon bilang Pariseo at ang kanyang pagiging mamayang Romano. At naniniwala tayo marami pa siyang mga credential, traits, and achievements na pwede niya ipagmalaki kahit kanino
Subalit, naniniwala siya na mayroon pang mas mahalaga kaysa doon sa kanyang mga narating sa kanyang buhay. At bilang isang masigasig na tagapanguna sa kanilang samahan, kanyang pinag-usig ang mga Kristiyano, sa kadahilan ng ito'y isang matinding kaparaanan, magpapakita ng kanyang pagiging masigasig sa kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Subalit ang lahat ng ito ay binaliwala niya yung kanyang lahat ng mga narating na iyon, sapagkat naniniwala siya na ang lahat ng ito ay walang kapuluhan, sapagkat ang tanging hangarin niya lamang ay maipakita ang kanyang pagiging masigasig na makilala ng lubusan ang Panginoong Jesucristo. At simula noon, nung tinawag siya ng ating Panginoong Hesus, ay ang naging hangarin niya na lamang ay ang kilalanin kung sino ba ang Panginoong Hesus na to na tumawag sa Kanya. At naniniwala tayo na sa kapanahon na natin ngayon ay marami tayong ninanais na marating sa ating buhay. Amen po ba? Marami tayong mga ninanais na mangyari sa ating buhay, pangarap sa buhay natin. Gusto nating yumaman, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming ari-arian, at kung ano yung natin ng iba, gusto natin makuha din natin. Pero si Pablo, nung makita niya yung kanyang mga achievements sa kanyang buhay, ay nakita niya na ito pala ang pinaka-delikadong bagay na kung saan ay o delikadong damdamin para makapaglingkod ka ng lubusan sa Panginoon. Naunawaan ni Pablo na mayroon pang mas mahalaga kaysa sa mga nakamit o nagawa niya nito, at ito yung pagkakilala niya sa Panginoong Jesucristo. Dahil naunawaan niya na yung kanyang mga nakamit na karangalan ay hindi niya kayang ipagmalaki sa Panginoon. Hindi po natin ito kayang ipagmalaki sa ating Panginoon. Hindi rin magiging matuwid ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga achievements na ito kung wala naman ang Panginoong Hesus sa kanyang puso, na kung saan ay dapat naghahari sa kanyang buhay at nagpapatakbo sa kanyang buhay. Okay, ano ang nais ipahayag ng ating Panginoon na napakahalaga na maunawaan natin sa araw nito? Kapag tayo ay nakakita nakatagpo ng ating mga kaibigan o mga tao na kung saan ay matagal na nating hindi nakikita, nagkatagpo kayo, no? Ngayon magkakamustahan kayo. Ayan. At sa inyong pangangamusta ay siyempre magkakaroon kayo ng kwentuhan. Ano ba ang madalas na itinatanong sa atin ng ating mga kaibigan nito o mga kakilala kung saan ay matagal natin hindi nakikita? Madalas na itinatanong ay, kapatid o kaibigan, kamusta ka na? Ano na ba ang buhay mo ngayon? Di po ba? Kinakamusta tayo, mayroon ka bang business? Ano bang natapos mo? No, marami siyang itatanong sa iyo para malaman kung ano na ang nangyari sa iyong buhay. Di ba? At syempre, tayo ay para naman meron tayo may pagmalaki, ang ikukwento natin sa kanya ay yung kung ano yung mga narating natin. Kung tayo ay mayroong mga natapos, ipagmamalaki natin ito. Ako nakatapos ako ng business administration. Nakatapos ako ng ganito, nakatapos ako ng ganito. Meron na ako sariling bahay ngayon. Meron na ako negosyo ngayon. Meron ako mga sasakyan. Meron ako mga pinapatakbo na mga gawain o business. Okay. Parang ang dating natin ay meron tayong may pagmamalaki sa Kanya. Paano kung wala? Ano ang may kukwento natin sa Kanya? Diba? May masasabi ba natin, eto hanggang ngayon, sa kahit sa tukapan din ako, may pagmamalaki ba natin yon? So, siyempre, hindi natin may pagmamalaki yun, ano? At siguro, hindi na lamang tayo magsasalita at sasabihin na lang natin, eto, malakas pa rin, kahit pa paano, walang karamdaman at patuloy namang nabubuhay, ano?
Pero kung tutusin natin, ang lahat ng mga bagay na iyon ay hindi natin pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon kung ang Panginoon ang magsasabi sa atin o magtatanong, kapatid o anak, kamusta ka na ba? Diba? Sa palagay niyo, ano ang nais na marinig ng Panginoon sa ating buhay na kung saan ay pag ginamusta tayo ng Panginoon, o anak, kamusta ka na? Kamusta na ang gawaing pinagkatiwala ko sa iyo? Naniniwala tayong mahalaga ang mga bagay na kung saan ay pinangarap natin sa ating buhay. Mahalaga po ito dahil ito yung ninanais natin na pangarap natin sa ating buhay. Wala namang problema doon kung tayo ay may mga narating sa buhay natin at marami tayong mga ari-arian sa buhay. Subalit kung wala ang Panginoong Hesus sa puso, sa buhay natin, ay bababaliwala lamang ang lahat ng ating mga narating sapagkat naniniwala tayo na bilang mga mananampalataya, ang pinakamahalaga sa buhay natin ay mayroong tayong Kristo sa puso natin. Kaya ang topic po ng ating pag-aaralan ay achievements for Christ. Why Christ is important than achievements? Bakit ito mas mahalaga ang meron kang Panginoong Hesus sa buhay mo kaysa doon sa mga nakuha mong mga pangarap o anumang mga naabot o narating mo? Bakit kaya mas mahalaga ang Panginoong Hesus sa buhay ng isang tao? Number one, knowing Christ fulfill your life. Yung pagkakilala natin sa Panginoon Kristo ang magpupuno ng buhay mo. Sapagkat hanggang wala ang Panginoon Kristo sa buhay mo, ay may napakalaking kakulangan sa buhay mo. Kahit ang ganda ng mga bahay, mansyon ng bahay mo, o marami kang sasakyan, o marami kang business, o marami kang narating sa iba't ibang bansa, marami kang mga salapi na iyong kung saan ay naging successful ka sa iyong buhay, hindi rin mapupuno ang buhay mo o hindi rin baliwala rin ito sa harapan ng ating Panginoon kung wala siya sa puso natin. Ang sabi sa verse 8, oo, ay tinuturing kong wala kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Si Pablo, masagana ang kanyang buhay maayos ang kanyang pamumuhay. Sabi niya, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuri kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipagkaisa sa Kanya. Di ba na, kung titignan natin ang buhay ni Pablo, ang pinakamahalaga na ngayon sa kanyang buhay ay yung pagkakilala at makapaglingkod sa ating Panginoon Kristo. Yun na yung kanyang pinaka-treasure. Yun yung pinahalagahan niya sa kanyang buhay. No? Kasi ngayon maraming tao na wala nang puwag ang Panginoong Hesus sa puso ng bawat isa, makamtam niya lamang ang kanyang mga pangarap. Hindi po ba? Tayo naniniwala na si Kristo, siya lamang ang magpupulo ng ating mga kakulungan sa buhay upang magkaroon tayo ng ganap na kasiyahan at kapayapaan sa buhay natin. Dahil kay Kristo, kapag alam mong may kaligtasan ang iyong buhay, ay naniniwala tayo kaya niya ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan upang magkaroon tayo ng buhay na may kapayapaan. Yun ay kung aalisin lamang natin yung mga inggit sa buhay natin o yung mga pagnanasa ng mga bagay sa mundong ito, masisiyahan tayo sa pamumuhay natin sa nakasama ang Panginoon Kristo. Di ba? Kaya lamang naman nagkakaroon ng mga kaguluhan sa buhay natin, kabalisahan, pagka nangyari na yung mga inggit sa buhay natin. Bakit sila meron, ako wala? Bakit
sila, wala naman silang pagkakilala kay Kristo. Bakit sagana sila sa kanilang buhay? Kami naman, tagal na naglilingkod sa Panginoong Hesus. Bakit hindi sumasagana ang buhay natin? Isipin na lamang natin, ang sinabi ni Pablo, yung mga bagay niya, inaari kong kalumihan ang lahat ng iyan. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang Panginoong Jesucristo. Yung makapaglingkod ako sa Kanya, makasamba ako sa Kanya, makinig ako sa mga salita niya, mag-aral ako ng mga bagay na kung saan magpapalakas sa akin. Yung hindi nawawala ang pananampalataya ko sa Kanya, yun ay mahalaga sa akin. Dahil alam kong ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, hindi ako pababayaan sa lahat ng aking mga pangangailangan. Amen po ba? Ang sabi po dito, ang makilala ng lubos sa si Kristo at dapat na maging hangarin natin. Pero, paano natin siya makikilala? Una, pag-aralan ng buhay ni Kristo dito sa Book of the Gospels. Tignan natin kung paano siya nakisama, namuhay kasama yung mga tao. Kasi kung pag-aaralan natin ang buhay ng Panginoon Jesucristo, makikita natin na ang buhay ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi naman siya naghangad na, di ba? Naglalakad lamang sila. O wala naman silang mga karwahe. Meron silang tinapay dyan o isda, sapat na sa kanila yun. Hindi na sila naghahangad ng mga samgupsal, hindi na sila naghahangad ng mga makakain sa maso. So, hindi na sila naghahangad ng mga mararangyang buhay. Kung pag-aaralan natin ang buhay ng Panginoon Jesucristo, napakasimple lamang na kanilang pambuhay kasama ang kanilang mga alagad. At ang buhay niya ay kahit napakasimple lamang, ang kanyang pamumuhay ay meron siyang kakayanan na tulungan yung mga tao na nangangailangan. Pag pinag-aralan natin yung Bagong Tipan, yung mga kasaysayan ng ating Panginoon Jesucristo, ay makikita natin na ang ipinapakita niya dito ay kung paano siya sumusunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang Ama, na lagi niya sinasabi, ang buhay ko ay inilaan ko na sa pagsunod sa Ama, na kung ano yung gusto niya sa buhay ko, yun ang ginagawa ko. Di po ba? So huwag natin hangarin na lagi nating ang gusto gawin ay yung gusto natin. Pangarapin din natin na ano ba talaga yung gusto ng Ama na mangyari sa buhay ko para masunod naman natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sa ating pagsamba at pananalangin, di ba, ay kailangan ay magkaroon tayo ng sensitibong kalagayan sa banal na Espiritu upang malaman natin ang kanyang salita, ang salita ng Panginoon na inilalagay sa puso natin. Sa ating pagsamba, naghahayag ang banal na Espiritu ng kanyang kapahayagan, ng kanyang mensahe sa puso natin. Hindi tayo basta umaawit lamang. Pangarapin natin, naisin natin na sa ating pagsamba ay naniniwala tayo na mayroong pagkilos sa banal na Espiritu na siyang magbibigay ng salita ng Diyos, magpapaalala sa salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Sapagkat ito inilalagay sa puso natin. At sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay kumikilos sa banal na Espiritu sa buhay natin at naglalagay siya na magpapatibay ng ating pananampalataya para hindi naman tayo papasok at lalabas dito na walang nangyayari sa buhay natin. No? Yeah. At ang Panginoong Hesus ay ipinakita din niya ang kanyang pagpapatuloy sa misyon na ito na kanyang sinimulan. Okay, nais ng Panginoon na ipagpatuloy natin ang misyon na ito na sinimulan ng Panginoong Hesus, na kung saan kapag binabasa natin ang kanyang kasaysayan ay ipinahayag niya na sa kanyang paglisan ay tayo ang magpapatuloy ito, yung kanyang mga alagad.
At kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, yan, nakakahulugan ito na ninanais natin na ang Panginoong Hesus ang laging una sa buhay natin. Ito ang magbibigay sa atin ng isang napakalaking pagbabago sa buhay natin kapag inilala natin mabuti ang Panginoong Hesus. Kapag kilala na natin ang Panginoong Hesus, mawawala na ang anumang pagkatakot sa buhay natin, mga pangamba. Wala na yung mga pag-aalinlangan, pagkabalisa. Bakit? Dahil naniniwala tayo na ang kinikilala nating Diyos ay may kakayanan upang tayo ilagay sa maayos na kalagayan. Kaya nais na Panginoon na baguhin ang ating kaisipan at ang ating kalooban na sa gayon ay mas higit nating makilala ang Panginoon sa buhay natin. Kapag maayos ang ating buhay, maayos ang ating attitude, no? Madali natin makikilala ang Panginoong Hesus. Pero kung lagi tayo nagpapaliwala, lagi tayong tinatamad dumalo, lagi nating ayaw sumunod, hindi natin makikilala ng lubusan ng ating Panginoon. Maraming tao ang lagi nagsasabi, hindi ko magagampanan ng tungkulin na yan sapagkat maraming kaabalahan sa aking buhay. Mga kapatid, anumang kaabalahan sa buhay natin, naniniwala tayo na ang Diyos ang nagbigay ng oras at panahon para sa atin. Para kilalanin siya. So, huwag nating hayaan na mabaliwala yung mga oras para sa Kanya sapagkat kailangan natin ng masusing pagkakilala sa Panginoon sa pagitan ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na magkaroon tayo ng bahagi sa Kanyang buhay. So, kaya ba natin baguhin ang mga plano natin, ang ating pangarap o nais natin marating sa buhay at naisin natin na malaman ang dakilang plano natin sa buhay natin upang tayo lumago sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Okay, number 2 is faith in Christ that brings righteousness. Ayan, faith in Christ that brings righteousness. Sabi sa verse 9, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Pablo, hindi naman sa pagsunod sa kautusan. Dati, gano'n yung ginagawa niya. Si Pablo, no? Hindi ang pagsunod sa kautusan o ang pagsisikap, kaumunlad, disiplina o pagiging deboto sa reliyon ang magbibigay sa atin ng pagiging righteous with God. Sa Diyos lamang natin makakamit ang matuwid na pamumuhay at ito ay mararanasan lamang sa pananampalataya kay Kristo. Ano? Sapagkat dito tayo pinatawad at nilinis sa ating mga kasalanan. Ayan. So, ibig sabihin, yung pananampalataya kay Kristo, ang magbibigay daan sa atin upang tayo ay mabuhay na may katwiran, righteous with God. Dahil ginawa na ni Pablo lahat yun eh. Ginawa niya pagiging deboto sa reliyon, ginawa niya yung pagiging matuwid sa pagitan ng pagsunod sa kautusan, ginawa niya na ang lahat ng yun eh. Pero nung nakita niya, nung nakilala niya ang Panginoon Jesucristo, ay nabaliwala ang lahat ng yun, no? Sapagkat nakita niya na hindi sa pagitan ng mga ritual na yun, ng mga pagluhod-luhod na yun, o yung mga, di ba, yung kanilang pamamaraan ng pagpapakita, hindi ang pag-uusig sa mga Kristiyano ang magbibigay sa kanya ng maayos na pamumuhay o pagiging tunay na mananampalataya, kundi ang pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga po nito, faith in Christ. Kapag wala tayong pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi tayo mabubuhay na may katwiran sa ating Panginoong Diyos. Okay. Pag walang faith, wala. Self-righteousness ang pag-iiralin natin dito.
Ikatlo, only Christ will give us power. A. Hindi ang gym, no? Hindi ang ano ba yung mga nagpapalakas sa atin? Hindi ang mga vitamin C, hindi ang mga ano ba yung mga nagpapalakas o nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, hindi ang agimat. Ano ba yung mga nagpapalakas sa atin? Rogen E, Red Bull, ano ba? Ano ba nagbibigay sa atin ng kapangyarihan? Si Kristo ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya doon tayo humuhugot ng lakas. Sa Kanya tayo humihingi ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok sa mundong ito. Nasabi sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Imagine ninyo, yung buong buhay niya, hinahangad niya, yung makilala si Kristo. Okay. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Diba? Yung kapangyarihan na yun, naranasan ni Pablo yun eh. Kaya napagtagumpayan niya yung lahat ng pagsubok sa buhay niya. Makibahagi sa kanyang paghihirap at pagkatulad niya sa kanyang kamatayan. Bakit? Dahil kapag tayo mayroong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon, hindi na tayo laging natatakot. Ano ba naman kung dumating si Rolly at si Shoni, sa buhay natin? Matatakot ba tayo? Naniniwala tayo na mas makapangyarihan ang Diyos dahil siya ang may kapangyarihan sa lahat. Bakit kailangan natin ng kapangyarihan mula sa ating Panginoon? Sapagkat nais nating mapagtagumpayan ang mundong ito. Dahil kung wala tayong kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, madali tayong matatalo ng sanlibutan na ito. Madali tayong matutokso. Madali tayong babagsak. Madali tayong manghihina. Madali tayong matatalo ng kaaway. At kapag tayo natalo ng kaaway, sa kaaway na tayo susunod. Siya na magpapatakbo ng buhay natin, hindi na ang Diyos. Kapag tatagumpayan natin ang mga gawa ng dyablo at maging ang kamatayan, ay mapagtatagumpayan natin. Sapagkat tayo ay bubuhayin muli ng ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Kailangan ibigay niya sa atin kung ano yung mga bagay na kung saan ay magagamit natin bilang matagumpay, maging matagumpay sa buhay natin. Hindi tayo magtatagumpay dahil marami tayong pera. Hindi tayo magtatagumpay dahil marami tayong kaibigan. Hindi tayo magtatagumpay dahil malakas tayo sa government. No? Ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Sabi ito, iniwan ni Pablo ang lahat ng kung ano ang pwede niyang ipagmalaki. Pamilya, kaibigan, kalayaan, na gawin ang lahat upang maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Maaari din nating maranasan ang kapangyarihan, subalit may mga dapat tayong isakripisyo sa buhay natin. Meron tayong dapat isakripisyo eh. Kung alam natin na ang ginagawa natin ay hindi ito makakaragdag sa kapangyarihang ninanais nating makamit sa ating Panginoon, iwanan po natin ito. At baka ibang kapangyarihan ang makuha natin sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Baka kapangyarihan mula sa kaaway. Mararanasan natin ang kapangyarihan nito pag isinakripisyo natin na unahin natin siya sa ating buhay bilang pagpapahalaga sa kanyang ginawa para sa atin. Alam niyo ba na itong breaking of bread, ito yung paghugot ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Dahil kaya nais ng Panginoon na patuloy nating alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin nung ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Na kung inaalala natin yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, ipinapakita natin sa kaaway na tayo ay matagumpay na mananampalataya.
at ipinapakita natin sa kaaway na siya ay walang magagawa sa buhay natin. Napakahalaga ng pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yan ay kapangyarihan. No? May kapangyarihan yan. Na kung saan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon para hindi tayo hindi makakilos ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Subalit, ano nga ba'y maaari natin i-give up para maranasan natin ng kapangyarihan? Yung mga kaabalahan sa mundong ito, na kung saan mga kaabalahan na yan ay nawawala na tayo ng puwang sa mahabang panahon ng ating mga pananalangin at pag-aaral sa salita ng Diyos. Yung mga yakag ng barkada, yung mga pagliliwaliw, yung mga kasiyahan sa mundong ito, na dapat ay isakripisyo natin na kung maaari ay huwag muna nating gawin ang mga bagay na kung saan ay nagiging hadlang para makuha natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Dahil kung hindi natin patuloy nakikilalanin ng Panginoon Hesus, hindi po tayo makasunod sa Kanyang kalooban. Kaya, every time na magkakaroon tayo o makakaranas tayo ng kahinaan at pagsubok sa buhay, so anong ginagawa natin? Go back to the altar and pray. Go back to the presence of God. Sapagkat yun lamang ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na kapag tayo ay nakakapanalangin sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos, at tayo ay inaalala natin ang mga salita ng Diyos, sinasabi natin sa Panginoon, sa Kanya, di ba? Panginoon, sinabi mo na kami ay palalaksin mo. Di ba sinabi mo dito sa iyong mga salita na kami hindi mo pababayaan? Di ba sinabi mo, Panginoon, na ang kayaman ang hindi palirik? Di ba sinabi mo, Panginoon, ibubuhos mo ang masagana, pagpapala sa aming buhay? Na every time nakikipag-usap tayo sa Panginoon, ipinapaalala natin sa Panginoon yung kanyang mga pangako sa atin. At kapag ito'y sinasabi natin sa Panginoon, tumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Binibigyan tayo ng kalakasan at kapayapaan sa buhay natin. At higit sa lahat, yung kapangyarihang ninanais niya na maranasan natin upang mapagtagumpay natin ang gawa ng mga kaaway sa buhay natin. Huwag natin isipin na pera lamang ang laging katutunan sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, kahit anong dami ng pera, kung wala si Kristo sa buhay natin, wala rin kapuluhan ang buhay natin. Dahil sa pera, kapag nasilaw tayo sa pera, nagbatag sa pera, nawawala ang Kristo sa buhay natin. Pero kung lagi natin inuuna ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin, diyan tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Ipinagkakalob sa atin ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Only Christ will give us power. Number 4, only Christ can save us. Ayan. Ang Panginoon Diyos lamang ang makapag-iligtas sa atin. Kaya huwag natin katakutan yung bagyo. Paghandaan lang natin. Pwede natin idalangin. Kaya ng Diyos na itong bagyo na ito ay pagtigilin. Di po ba? Kaya naman ng Panginoong Hesus nga, di ba? Sinasabi niya, tumigil ka, tumitigil. Pwede natin ipakiusap sa Panginoon. Pero kung nais ng Panginoon na i-allow na maranasan natin ang mga pagsubok na ito, meron namang Diyos na kung saan ay magbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan, kapayapaan sa puso natin. Di ba? Para mapagtagumpay ito. Hindi naman laging ang katugunan ng Panginoon ay alisin yung problema sa atin. Maaaring ang katugunan ng Panginoon ay hayaan mong maranasan ito para dito ka tumatag sa pananampalataya mo. Sapagkat dito mo naririnig ang mga pagdaing mo, sapagkat dito mo mararanasan ang kalakasan na bumula sa akin. At dito mo mararanasan ang katagumpayan na nais kong ipagkaloob sa iyo. Ganun po yun.
Hindi sa lahat ng Panginoon, inaalis ng Diyos ang problema na ito. Inaalaw niya ito dahil ito ang nagpapatatag sa atin. Noong na-encounter ni Pablo ang Panginoong Yesus, hindi nangangahulugan na naging maganda at maayos ang kanyang buhay. Si Pablo, nung siya naglingkod sa Panginoon, doon niya naranasan ang mga pag-uusig, pagpapahirap, pagkabilanggo, karamdaman, at lahat ng uri ng mabibigat na pagsubok doon sa kanyang pagkakilala kay Kristo. Hindi sa lahat ng Panginoon sa kanyang pagdalangin ay inalis yung mga pagsubok na yun, kundi pinatatag siya doon ng ating Panginoon. Kaya walang alinlangan na mararanasan niya ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Sabi sa verse 11, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Dahil alam niya ang Panginoon sa Kristo lamang ang makapagliligtas sa Kanya. Dahil taglay niya ang kapangyarihan na gumula sa ating Panginoon. Paul gave up everything, family, friendship, and freedom, upang makilala niya ng lubusan ng Panginoon at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Tayo din ay nararapat din na magsakripisyo na may santabi ang mga bagay na naging hadlang upang hindi natin maranasan ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan alamin natin kung paano pahalaga ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ito ay magbibigay daan sa atin upang ipadama din ito sa iba, may bahagi ito sa iba. Sa panahon alam ni Pablo, na nalalapit na yung kanyang kamatayan kasi nasa bilangguan siya. Kung malapit na akong sentensya na, ano ba kaya pwede kong gawin? Sinulatan niya yung mga tao, yung mga mananampalataya. Hindi siya tumigil. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil din. Dahil alam naman niya na ang Panginoong Yesus ay muli siyang bubuhayin mula sa kamatayan at meron siyang kaligtasan sa Panginoon, hindi niya na inaalala kung babawian siya ng buhay, kung kailan siya babawian ng buhay. So, wala nang problema sa kanya yun. Eh tayo dapat wala na yung takot sa puso natin, sa buhay natin. Dahil alam natin na tayo ay kasama ng Panginoon pagdating ng panahon sa kanyang kaharian. Kaya, mga kapatid, ano man yung narating natin ngayon, huwag na huwag natin itong ipagmamalaki sa Panginoon. Ang mga bagay na nakamit natin sa mundong ito, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Dahil nasa Panginoon Jesus ang kaligtasan. Ang ipagmalaki natin, yung Panginoong Yesus na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yung nagbigay sa atin ng buhay. Ang ipagmalaki natin, yung Panginoong Yesus na nagkakalob ng lahat ng ating pangailangan. Yung nagbigay sa atin ng kalakasan para makapaghanap buhay. Yung nagbigay sa atin ng karunungan para makapagtayo tayo ng mga business at pamahalaan ito ng maayos. Ang ipagmalaki natin ay yung ginagawa at yung pagkakilala natin sa Panginoong Yesus. Amen po ba? Dahil pagdating ng Panginoon, ang itatanong sa iyo ng Diyos ay hindi yung achievements mo. Ang itatanong ng Panginoon sa iyo, ano ba ang ginawa mo matapos na makilala mo ako ng lubusan? Anong paglilingkod ang ginawa mo dito sa lupa? Nagawa mo ba ang ipinapagawa ko sa iyo bilang disipulo ng Panginoon Kristo? Kaya huwag po natin pagmamalaki kung meron tayong 1 million likes, 1 million views sa ating mga Facebook account. Huwag natin ipagmamalaki yung ating mga narating sa buhay sapagkat sa paningin ng Panginoon niya,
ang lahat ng yan ay walang kapuluhan. Diba? Huwag natin ipagmalaki yung ganda ng tinig natin, yung galing natin. Huwag natin ipagmalaki yung mga karunungan, kaalaman natin, sapagkat naniniwala tayo na sa buhay pananampalataya, wala tayong ibang itataas sa buhay natin, kundi ang Panginoon Kristo na nagbigay ng lahat ng achievements na yan. Kaya, sa buhay natin ito, ano man yung ating narating, huwag nating kalilimutan ng handugan natin ng papuri at pasasalamat ay ang ating Panginoon Kristo. Sa araw-araw na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon Diyos ang buhay at kalakasan, lagi nating isipin na ang pinakamahalaga sa buhay natin ay ang Panginoon Kristo dahil siya ang nagpuno ng buhay natin. Kaya wala tayong dahilan para hindi natin siya paglingkuran. Wala tayong dahilan para siya kalimutan. Wala tayong dahilan para hindi natin siya unahin sa buhay natin. Wala tayong dahilan na sabihin natin, abala tayo, marami tayong ginagawa, ay hindi natin pwede unahin ang Panginoon. Pahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Na sa Kanya nagmula ang lahat kung ano meron tayo. Buhay natin na galing sa Kanya. Lahat na kung anong meron tayo ay nilikha niya at nais niya ito ipagkaloob sa atin. Kaya bigyan natin karangalan ng ating Panginoong Diyos. Bigyan natin siya ng pagpapahalaga sa buhay natin. Na hindi tayo pwedeng lagi nagdadahilan. Na lagi natin sinasabi dahil may pandemic, dahil may problema, dahil magulo pamilya, dahil kaya wala ako sa Panginoon ngayon, kaya hindi ako nakasasama, kaya hindi ako nakapag-cellphone, kaya hindi ako nakakapag-share. Kapatid, hindi naman natatapos ang dahilan eh. Kung lagi kang may dahilan, paano mo mapapahalagahan ang ginawa ng Panginoong Yesus sa iyong buhay? Kaya ang pinakamahalaga sa buhay natin ay ang Panginoong Yesus. Dahil namatay siya at nabuhay para sa atin. Kaya lagi natin isipin na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, lagi natin isipin na ano ba ang magagawa ko para sa Panginoon, para magtanaw ng malaking utang na loob na ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay ko. Ano ba ang magagawa ko para sa Kanya? Paano ba ako magagamit ng Panginoon? Paano ba mabibigyan ng kahalagahan ang ginawa niya sa akin? Ganun dapat ang lagi natin iniisip sa araw-araw. Paano ba matutulungan ang kapwa ko? Salamat sa Panginoon dahil nung nakilala natin siya, yun yung pinakamahalagang bahagi sa buhay natin. Pero dapat hindi po natatapos ang pagkakilala. Kilalanin pa natin siyang mabuti. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang katwiran. Pakanasain natin ang Kanyang kapangyarihan para tayo magtagumpay. At lagi natin alalahanin, si Kristo ang magliligtas sa atin. Ang nagligtas at magliligtas sa atin sa lahat ng mangyayari sa ating buhay. Kaya unahin natin ang Panginoon sa Kristo. Christ or achievements. Isang tabi muna natin yung mga achievements natin. Huwag natin masyadong pahalagahan yan. Pahalagahan natin ang Panginoong Yesus sa buhay. Amen po ba? Tayo ay manalangin. Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, alam namin na patuloy na inilalagay mo sa puso namin ang pagpapahalaga sa iyo. Sa pagkatotoo naman, Panginoon, napakahalaga ng ginawa mo sa aming buhay. Yung ibigay mo, yung buong buhay mo, para lamang sa amin ng mga makasalanan. Lord, kailangan namin makita yun eh. Kailangan namin makita, maramdaman, pahalagahan yung ginawa mo sa buhay namin. Kaya dapat
Ikaw laging una sa buhay namin. Sa pag-isip namin sa umaga, ikaw ang inaalala namin, ikaw ang pinasasalamatan namin. Sa bawat gawain namin, inaalala ka namin, na alam namin ikaw ang magbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman upang mapagtagumpayan namin ang mga nararanasan namin sa buhay o ang mga dapat namin gawin. Panginoon, alam namin na lagi ka naghahanap sa amin. Naghahanap ka ba na mapansin ka namin, na alalahanin ka namin, natawagan ka namin, sambahin ka namin, purihin ka namin. Alam namin lagi mong hinahanap-hanap yun sa iyong mga anak. Na minsan kinakalabit mo na kami dahil sa aming kaabalahan. Minsan nagpapapansin ka na sa amin, nagpapakita ka sa mga Facebook, nagpapakita ka sa Messenger, nagpapakita ka sa mga iba't ibang bagay. Pero minsan parang hindi ka namin napapansin. Panginoon, hayaan mo na sa oras na ito'y madama mo sa bawat sa amin ang pagpapahalaga namin sa iyo. Na ikaw ang pinakamahalagang nangyari sa buhay namin. Ikaw ang pinakamahalagang naging bahagi ng aming buhay na kung wala ka sa buhay namin, hindi namin alam kung paano kami mabubuhay ng maayos, na may kapayapaan. Na kung wala ka sa buhay namin, paano namin patatakbuhin yung buhay namin? Lord, sa napakalaking pasasalamat sa amin na makilala ka namin. Ikaw na tagapagligtas namin. Ikaw na totoong nagmamahal sa amin, na nagbigay ng buhay sa bawat sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nangiiwan, isang kaibigan, Panginoon na laging umaalala sa amin. Nakilala ka namin na ikaw ang totoong nagpapahalaga sa buhay namin, na lagi nagkakalob ng lahat ng aming mga pangangailangan. At tuwing kami nagkakasakit, ikaw ang aming kagalingan. At sa tuwing kami nanghihina, ikaw ang aming kalakasan. At sa tuwing kami naguguluhan, ikaw ang aming kapayapaan. Na sa tuwing kami nagkaalinlangan at natatakot, ikaw ang aming kapangyarihan. At sa tuwing kami nawawala ng pag-asa, ikaw ang aming katagumpayan. Panginoon, hayaan mo ang buhay namin ito'y patuloy na makita mo na ikaw lamang ang tanging namin pag-asa sa aming buhay. Ikaw lamang ang dapat namin unang mahalin ng higit sa lahat, sapagkat ikaw ang totoo nagmahal sa amin. Salamat sa iyong sakripisyo na ginawa para sa amin. Kaya nararapat lamang na kami magsakripisyo din para maipakita namin sa iyo na hindi ka nagkamali nung tawagin mo kami upang gamitin sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, narito ang aming buhay. Nais namin na may padama sa iyo at masabi namin sa iyo na mahal ka namin, Panginoon, at ikaw ang una sa aming buhay. Hindi ang anumang narating naming mga pangarap, sapagkat ang pinangarap namin ay yung makilala ka ng lubusan. Ang pinangarap namin ay ang makasama ka sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga oras nito, ipinahayag mo ang isang katotohanan. Ang pinakamahalagang bahagi sa buhay namin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na nagpahalaga sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Ipinaalala mo sa amin.
Sa iyo lamang ang kapurihan, karangalan, at dakilaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Masyado tayong seryoso ngayon. Dahil siguro sa panahon kung saan ay malamig, sana ay huwag naman tayo sumabay sa mga panlalamig na iyan. Tayo po ay dumako sa ating pagpipira-pirso ng tinapay sa ating Holy Communion. Ang hapag na ito ng ating Panginoon ay isang taintin na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pagitan ng kanyang mabiyahing pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito isang pagsunod sa utos ng ating Panginoon Kristo natin. Hindi lamang ito napapatawad ng ating mga kasalanan, kundi sinasalamin ito ang bagong tipan ng pakipag-ugnayan natin sa Diyos sa magitan ng kamatayan ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa, hindi pinagbahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Maraming pinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng ating Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito na hindi narapat ay magbubunga na hindi maganda. Ang hindi narapat na pagtanggap at pag-inom sa mga bagay nito ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan salisigin natin mabuting ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat at sumala sa banal na hapag ng ating Panginoon. Tayo rin magkaroon ng isang panalangin na pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Panginoon, dalangin po namin sa pagitan ng iyong banal na dugo at ng iyong dakilang pag-ibig, kami po iyong patawarin sa lahat ng aming mga sala, pakalinisin sa lahat ng aming karamihan upang kami magkarapat-dapat sa pagdulog sa hapag na ito. Dalangin po namin na patuloy mo kami siya sa atin at kaya mo, O Diyos, na mahayag sa iyo ang aming buhay at sa gayon, ito po'y may dulog namin sa iyo at masabi na kami po'y iyong patawarin at pinagsisihan namin ang lahat ito. Naniniwala po kami sa iyong dakilang pag-ibig at walang hanggang pag-ibig na kapatawaran ay ginawad po sa amin ngayon. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran at paglilinis ng aming karamihan. Dakila ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang tinapay nito ay simbolo ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay ipinagalob sa bawat sa atin, inialay sa atin. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kung tinapay, kumain ng mana ang mga ninunod sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino ang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino ang kumain ng tinapay nito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, pinarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus ay patuloy yung pag-alapin ng aming mga puso sa pagsamba sa iyo. Pagpalay mo po ang tinapay nito upang ito'y maging pagpapala sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang sabi sa banal na kasulatan, ito turuan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y bagay pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Kunin niyo ito, kanin ito bilang pag-aalaala sa amin. Ang
Tanggapin po natin lahat ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Ang katas ng upas na ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Yesus na tumigis sa bawat bahagi ng kanyang katawan mula ulo hanggang paa, tumigis sa kanyang ulo, nagsaisuota ng maraming tinig. Bilang kapahayagan, ninanais ng Panginoon na tayo'y mapalaya sa lahat ng sumpa ng kahirapan. Tumigis sa bawat bahagi ng kanyang katawan upang tayo palayain sa lahat ng sumpa ng karamdaman. Lahat ng palo na ito ay tinanggap niya. Ang bawat datay nito ang nagsilbing kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Tumigis sa bawat bahagi ng kanyang kamay at ng kanyang mga paa upang tayo palayain sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng mga kung saan ay panlinlang ng kaaway sa ating mga buhay. Ninais ng Panginoon na tayo'y mabuhay ayon sa kanyang kalooban at gumawa ayon sa kanyang kalooban. Tumigis sa kanyang kagiliran na naglago sa kanyang puso. Upang tayo palayain sa lahat ng ating mga nakaraan, sa mga kalungkutan, sa ating mga pagkatakot, sapagkat nais ng Panginoon na tayo'y pagkalooban ng kanyang kapayapaan at ng kanyang kagalakan sa ating buhay. Tayong lahat ay manalangin, Panginoon namin Diyos, kami pinipapasalamat din sa kaloob ng buhay. Ang dugo ng Panginoong Yesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagugas ng aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihandog namin sa iyo ang aming mga pagsabat pasalamat bilang sanghaing buhay para sa ikalululhati ng iyong panghalan. Habang patuloy namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay pagtitipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ito, gawin ninyo ito bilang pag-aala sa amin. Ibahagi po natin ang tinapay ng katas ng ubas at tayo po'y sabay-sabay nakakain at iinom. At habang ito po'y hawak po natin, alalahanin natin at pasalamatan ang ating Panginoong Kristo sa ginawa niya sa bawat isa sa atin. Ang ating pananalangin ng pasasalamat ang magpapahayag sa atin na napakahalaga na alalahanin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Alalahanin natin yung kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal na inialay sa bawat isa sa atin, sapagkat ang alalahanin siya ay bilang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Pagpapakita na tayo matagumpay sa buhay at ang pagiging talunan ng kaaway. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo. Napakabuti yung ginawa para sa amin. Ang ialay ang iyong buhay ay hindi madali. Para sa iyo sa pagkakita, isang napakalaking sakripisyo ginawa mo para sa amin. Inaalala namin ang iyong ginawa para sa amin. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat dahil kami po ay nagkaroon ng katagumpay sa buhay. Hayaan mo pong kami po'y patuloy mong gamitin upang makapaglingkod sa iyo ng Diyos. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo po, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at tayo panalangin. Ama naming banal na mga pangyarihan sa lahat, narito o Diyos sa aming mga kamay simbolo na yung katawan at aming banal at pagpalay butuod sa bago namin tanggapin. Kaya po Panginoon, na sa pag-alaala namin, ito ay paabot namin sa iyo ang dakilang pasasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat sa pagpapahalaga mo sa buhay namin. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Salamat sa kagalingan.
Salamat sapagkat ikaw ang nagkaloob ng lahat ng sana. Purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi-sabi natin kainin ang tinapay. Sabi-sabi natin yung bukas na bukas. Tayo manalangin. Naway lubusan kayong papanalin ng ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatiliin niyang walang kapintasan, ang buwan niyang katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Sumaati nawa ang walang ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng Panginoon Kristo at ang pagsama ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Bagay po. Amen. Lamang tayo na pagpala ng ating Panginoon sa mensahe na ating tinanggap sa umagang ito. Marapat lamang na ating pong pagpalain ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga handog. Isa pong paraan ng ating pagsamba sa Panginoon ang patuloy na pagkakaloob ng mga biyaya na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, tunay nga po na Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay na aming tinatangkilik. At Ikaw po, Panginoon, ang kapumuhan sa aming mga buhay. Ikaw po ang Diyos na patuloy unang nagpala sa amin. Kaya naman aming Panginoon, sa oras na ito kami po'y pusang loob na nagkakaloob ng mga biyaya. Aming pinanggap na tunay nga po, patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Patuloy mo po ilagay sa aming puso ang taus-pusong pagkakaloob sa bawat araw. Kung paano ikaw ay Diyos na napupuno ng aming pangailangan, magkaroon din kami, Panginoon, ng kalooban na ibalik sa iyo ang lahat ng mga bagay na dapat namin ibalik para sa iyo. Sapagat ang para sa iyo ay para sa iyo, aming Panginoon, at patuloy ng iyong pagpapala ay sagana sa bawat isa. Salamat ka, Panginoon, aming Panginoon, sa iyong mga salita na siyang patuloy na nagpapalago sa aming buhay. Salamat sa lahat ng mga mensahe mo at alam namin sa pamamagitan nito ang kalakasan, ang kagalingan, ang lahat ng bagay ay aming tinanggap. Maraming salamat aming Panginoon, kaluguran mo po ang bawat isa sa aming kaloob. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po na mabuti ang Diyos sa ating buhay. Sa pagkakataong ito, tumayo po tayong lahat para sa pangwakas na panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin kinikilala ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Tunay nga po na damang-dama namin kung paano mo kami minahal. Sa
Sa pagkakataong ito'y labis na kami po'y nagpapasalamat dahil minsan pa binigyan mo po kami ng buhay at pagkakataon upang ikaw ay aming masamba at maparangalan. Salamat sa iyong mga salita. Tunay nga po ang mga salitang ito'y nagbigay ng iba yung lakas at isang bagong pag-asa sa aming mga buhay. Sapagkat alam po namin na ikaw, aming Panginoon, ang makapagliligtas sa aming lahat. Salamat sa buhay ng aming mga kapatid na nakinig ng iyong mga salita. Salamat dahil alam po namin kapag merong isang tumayo sa aming mga angkan, maliligtas ang aming mga pamilya. Kapag merong isang righteous na tumatayo, maliligtas ang aming bayan. Kapag merong isang righteous na nagpapatuloy, maliligtas ang aming bansa. Kaya sa sandaling ito ay nagkakaisa po kami lahat na narito ngayon. Sapagkat alam namin na sa salita mo na ipinahayag ngayong umaga, ang kapangyarihan ay patuloy na tinatanggap ng bawat isa sa amin. At kaming lahat ay tatayo at mamamagitan para sa aming bayan. Pinagpapala po namin ang bansang Pilipinas na sa panahon ng samot-saring pagsubok na aming dinaranas ngayon, alam namin, ito ang panahon na pinubuo at pinapalakas mo ang aming bansa. Kaya patuloy po kaming nagdideklara na ang Pilipinas ay para kay Kristo. Patuloy po kaming nagdideklara na ang Pilipinas ay itatayo mo aming Panginoon. Maraming salamat. Salamat sapagkat alam namin, we end up well. We gonna end up safe. We gonna end up victory in the name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat. Salamat dahil tunay nga pong kitang-kita namin at patuloy namin inaabangan kung paano ang iyong kapangyarihan ay magaganap sa mga oras na ito. Kung paano ang iyong kapangyarihan ay makikita ng mga tao. Kung paano sa mga panahong ito ay alam namin, ang lahat ay magpupuri sa iyo. Ang lahat ay magpapasalamat sa iyo. Ang lahat ay sasamba sa iyo. Salamat sa iyong mga lingkod na ginamit sa panambahan ito. Tunay nga po, sa aming pagsamba, alam namin, bumababa ang iyong kapangyarihan. Habang kami sumasamba, itinataas mo ang aming mga espiritu. Habang kami sumasamba, kami patuloy mong pinalalakas. Habang kami sumasamba, kami pinagtatagumpay mo. Kaya maraming salamat aming Panginoon. Patuloy na sa lahat ng narito ngayon, muli sa iyong mga kamay, itinitiwala namin ang lahat ng bagay. Sa iyong mga kamay, we are secure. Sa iyong mga kamay, we are victorious. Salamat! Patuloy ka pong maparangalan sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.